Pagkakabrak at pag-iinarte nitong isang senador na ito. Hindi nakaligtas itong Senator Rapi Tulfo sa isang komentaryo at pangbabatikos ng dating si Secretary Paras dahil sa ginawang grandstanding umano at pambabastos ni Senator Rapi Tulfo sa committee ni Senator Bato de la Rosa kung saan ay nag-walk out ito sa isang pagdinig at para sa kanila ito ay isang pambabastos na matagal na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa kanyang programa man o sa Senado at ang mga resource person umano ay hindi binibigyan ng pagkakataon na magsasalita. Ngunit kung si Mel Robles umano ay pinapaboran. Naku po mga kababayan po natin, pati si Maharlika ay nagsalita na rin. Iba't ibang mga pambabastos ni Senator Rapi Tulfo ay kanilang pinag-usapan at binatikos na dapat umano ito ay ayusin at baguhin bilang isang senador. Worse pa ito nung isang kakilala ko na I forgive him and I even withdraw my case. Ganun ang asta noon, pero mas worse ito. Ha? Oh. Anong masasabi natin, paring Ado, dito sa pagkakabrak at pag-iinarte nitong isang senador na ito? Ano masasabi mo? Yan ang hindi ko maintindihan sa ating mga mambabatas. No? Mambubutas. Parang patay na ang statesmanship. Patay na ang parliamentary spirit. Alam mo itong tao na ito? Wala tayong hearing na hindi nakita ang palaban. Si Cynthia Villar, pinatulan. Si Pia Cayetano, pinatulan. Ha? Ha? Si Nancy Binay, pinatulan. Oo. Ha? Oo. At ito na naman si Ginoong Bato de la Rosa. At hindi pa natin malalaman kung sino-sino pa in the future ang papatulan nito sa pag-iinarte nitong tao na ito. Parang anong masabi? It might be a personal choice on his part, pero pag ako senador, at may programa ako sa YouTube o biski sa radyo, siguro hindi na muna ako magpuprograma. Kasi yung hearing niya, nag-i-extend dun sa media. That brings us to the issue of conflict of interest. Mayroong isang instance, dito kay yung director ba or supervisor ng PUBG na in-interview niya. Sa ano yun? Tinatakot niya. Sa labas. In-interview niya sa radio program niya. Since ayaw dahil naghintay pa ng go signal. Siyempre may amo yun yung secretary. Yes. Sir, hindi mo lang sabi niya, sige. Magpapile ako ng resolution, iko-contempt kita. Sa Senate, iko-contempt kita. Ikaw. Yun nga ang problema mga kababayan po natin. Minsan parang hindi na tama at walang sa lugar itong ginagawa ni Senator Rapi Tulfo, lalo na sa kanyang programa na minsan tinatakot niya ang mga pulis, tinatakot niya ang mga resource person na umano ipapatawag sa Senado, ipapakontempt at hindi na umano makaang-ang-ang, hindi makapagsinungaling dahil posibleng makontempt umano. So, yan minsan nakikita po natin na mukhang inaabuso niya na ang kanyang pagkasenador. Pero syempre, para naman sa atin mga kababayan, minsan itong pinapakitang tapang ni Senator Rapi Tulfo, paninindak niya na kanyang sariling diskarte at estratehiya pagdating sa mga pagdinig at sa kanyang programa naman sa mga tinatanong niya ng mga resource person ay nagiging paraan din minsan na napapaamin niya itong mga resource person at nababaliktad ang kanilang ginagawang kasinungalingan na pupunta sa pag-amin ng alang dahil sa paraan na pang sisindak ni Senator Rapi Tulfo. Ang problema naman, minsan ayaw na humarap ng mga resource person sa kanya dahil kung hindi niya nagustuhan ang sagot, ay posible umanong mababastos naman sila. At yan nga ang komentaryo ni Paras sa kanilang radio program ito o sa kanilang channel kung saan ay isa umano itong pambabastos at hindi binibigyan ng karapatan ang resource person na makapagpaliwanag ng maayos o maklaro nga ang issue. Ang personalistahan ko, sabi pa niya. Radio program yan. Pare, ginagamit ko yung radio program mo para kumalap ka ng maraming pera sa YouTube. Pinapapopular mo yung And that's conflict of interest when you use your influence and power as senador para takutin mo yung mga... You're using your power
to enhance your career as an announcer. Well, you have monetary consideration. Well, you have a monetary consideration. Kasi tuwing nag-action ka, nagtutulpo ka, gumagana yung YouTube Metro, yung Metro. metro mo. Tapos gagamitin mo yung pagkasenador mo para takutin ito, para makakuha ka pa ng ibang mga information. Kung itong tao na ito, hindi sasagot, tatakutin mo na ngayon bilang senador ka na, sige, so that you can get more information. And you use those information to enhance your career as an announcer. Hindi ba masamang tema yan? So, tumpak din itong sinasabi ni Paras, mga kababayan po natin. Pero gaya ng sinasabi po natin, yung ginagawa at paraan ni Senator Rapi Tulfo ay may negative at positive impact po yan para sa kanya. Kasi para sa ilang kababayan po natin na gusto nga mapaamin at madikdik, mag-isa, mapiga ang mga resource person, ito ay napakagandang paraan na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo. Ang pagiging palaban pagdating naman sa Senado, Senate hearing, yan din ang isa sa akin na gustuhan actually mga kababayan po natin. Pero gaya ng sinasabi ni Paras, hindi naman po ito minsan kailangan at minsan nga ay nababayulit na ang karapatan ng mga resource person. Masamang aksyon yan. You're using your senator where you are paid by the government, where you are paid by the people's money. Tapos tatakutin mo iko-contempt. Di ba? Di ba conflict of interest yan? Tama ka nga, parang ito. Ulitin mo nga yung sinasabi mo. Yeah, na kung ikaw ay merong lalo na napakataas ng katungkulan mo sa gobyerno, you are in fact in the top bracket of the three branches of government, no? Kumbaga, cabinet level sa executive, sa judiciary, nandiyan ka na sa Court of Appeals pataas, dito naman sa legislative, you're on the level of a congressman or a senator. Bakit tuloy-tuloy pa yung radio program at social media program? And you're being a senator to instill fear Oo. among your resource persons in your radio program. Para makakalap ka ng mga ibang information, sasabihin mo, iko-contempt kita, ipapakulong kita pagka hindi ka... Juris yun pag hindi ka magsasalita dito. Bakit? Sinabihan niya yung PAMBI official. And that is not the only time. He's been doing that several times already during the time when he was already senator. Foul yan, pare. That's foul. Ayon dito kay Tulfo, Mr. Chair, aalis na lang ako. Ito ang sabi ni... Yun lang ang problema mga kababayan po natin at minsan nga naabuso at foul na nga ang ginagawa ng senador. So minsan nakikita din po natin yan pero gaya na sinasabi natin, minsan may positibo din pong nangyayari. At para kay Maharlika, ang ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa ibang resource person ay unfair umano sa ginawa niya doon sa pagtinig sa issue sa PCSO. At nakikita umano ni Maharlika na pinapabura ni Senator Rapi Tulfo itong si Mel Robles at posible umanong kinausap ito ni Lisa Marcos. Alangang mag-surveillance daw na naka-uniforme. Di bubulabog yung mga yan, so lalayas na yung mga subject kung naka-uniforme. Ang sabi pa ni De La Rosa, the worst thing, sinasabi, by all means, didepensahan ko rin, di ba? Bakit wawalang hiyain ang police kung hindi dapat wawalang hiyain? Fair lang ako dito, sabi ni De La Rosa. Action is for that, kasama mo dito, mag-walk out. Okay? Hindi mo pala kayang mag-interpolate dyan sa Senado, doon sa mga taong sa mga pulis, hindi ko napanood yung exactong hearing. But magre-react lang ako. Kasi si Tulfo, di ba? Bakit mag-walk out ka? Ang ang senador na para sa katotohanan at siya ay tapat sa kanyang trabaho at siya ay nandyan para sa katotohanan, para sa taong bayan, ay hindi mag-walk out. Ibig sabihin, wala kang bayad. Bakit ka mag-walk out? Dahil walang pera? Dahil hindi ka, pag nag-grandstanding ka, hindi ka kausapin ni Lisa na huwag mo nang puruan si Mel Robles, ito 1 billion sa'yo. Ito naman tungkol sa sweepstakes na
bata-bata ni First Lady, binibaby daw. Pero doon kay Bato, galit siya kasi binibaby daw din yung pulis. Ginebebe ni Bato. Mga kababayan, mga kumpare, ito po, husgahan nyo na lang kung gaano itong tao na ito, kung gaano ang ugali. Ito, So yan nga po ang kanilang sinasabi na hindi pantay ang ginagawa ni Senator Rapi Tulfo sa mga pagdinig sa Senado at pati kapwa Senador Romano ay nasisigawan, ay nalalait paminsan-minsan. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento patungkol sa issue ito? Pabor po ba kayo sa strategiya na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo o pabor minsan ay nakikita niyong naaabuso? So, comment na po sa ating comment section, mga kababayan.